Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Pizza, ano? Oo, talaga. Anong araw kayo? Martes? Oh, pinakain kayo ng AFP. Ayos, ha? Sino magpapa-Daniels? Si Kathy? Talaga? Bakit? Birthday niya ngayon? Oh, happy Sabbath day. Maligayang muling kapanganakan kay Kathy. Oh, sagot niya lahat ng kakainin niyo sa Daniels. Order lang kayo ng order. Pag hindi nagbayad, salary deduction. 4:37 na po ng hapon. Welcome sa ating serbisyong kasambahay. Oy, sorry kahapon, medyo la ako kahapon Hindi ko alam kung saan ako pupunta, talagang mauuna. daming ho nating commitment. Pero dire-diretso pa rin nating public service. August 30 na, ha? May August 31, ano? So, hanggang bukas na lang ho ang maliligayang araw ng Agosto. At maligaya na naman kayo bukas kasi sweldo. Diba? August 31. Ayan na nga ba? Sinasabi ko. Sumusweldo ka ba dito? Mabuti pa kayo. Oo, buti pa kayo, ha. Sabayan po tayo napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at pwede nyo rin kami mapanood via Facebook Live at ganun din po sa ating streaming, ang ating live streaming sa untvweb.com o pwede kayo rin mag-install ng ating pong UNTV mobile application. Pwedeng iOS or pwede rin na Play Store. O yan, yung mga Android. Ako po ang inyong Kuya Daniel, makakasama nyo hanggang mamaya at makakasama natin sa pagsiservisyo sa ating mga kasambahay sina Attorney Alfred Fortesa at Doc Katrina Flor Cruz, isa pong pediatrician. Yan. Tumawag lamang kayo sa 442-6244 Local 157 para sa inyong mga medical and legal concerns. Of course, kung malapit lang kayo, no, pwede kayo magsadya dito sa atin. Kaya ina-announce na ho namin ahead of time, let's say yung ating doktor bukas, ina-announce na din natin kung sino yung makakasama nating doktor the following day. Para po kung sakali, pwede kayong magsadya dito sa atin at pwede kayong kumonsulta ng personal sa ating mga doktor. At nakapost din po yan sa ating FB page, sa ating Facebook page kung sino yung mga doktor natin. Kasi yung iba naman, kaya kailangan i-announce din natin kasi yung iba naman wala namang Facebook. Oo, wala nga silang internet di ba? Meron lang sila radyo kung minsan o kaya telebisyon. Pero hindi sila nakaka-internet. O kaya kung may internet naman, minsan nabubuisit na sila. Ayaw na nilang buksan kasi nuknukan ng bagal. Ang pagong-pagong mapa-globe o mapa-smart. Sama muna ang sun. Di ba? Talagang ganon. Yan ang ating internet sa Philippines. Di ba? Talagang ganyan. Oo. Walang katulad. Talagang ayos na ayos. Walang kaistorya. Teka muna yung ating mga kababayan na gusto magsadya dito. Gaya namin sinasabi, nandito lang tayo sa 907 PhilAm EDSA dito po sa Quezon City. Kaya pwede nyong makonsulta yung ating abogado at ganun din yung ating pong doktor na nandyan. Of course, Monday to Friday, bukas po ang ating UNTV Action Center, 8 to 5. Pwede din kayo tumawag sa ating mga telepono 442-6254, 442-6255 at 442-6244, Local 181. Hanapin lamang po si Dayan at si Rome. Alamin muna natin ang ilang mga pangunahing balita at ilang mga patalastas sa araw na ito. Kita mo patalastas. Hindi palatastas. Palagi ko nadidinig palatastas. Hindi patalastas. Oo, hindi palatastas. Yung palatastas, mahilig manastas yun. Siguro yun yung mga nag-i-slash ng bag. Oo, di ba?
patalastas. Yun ang tama. Oo, yung ating anunsyo. Ito ho, pinapayuhan na ho natin ating mga kasambahay sa bahagi po ng Santa Ana, Manila at Makati. Ipon-ipon na po tayo ng tubig at ipatutupad po yung water service interruption mula 8 o'clock mamaya. Hindi mamaya. Mula 8 o'clock sa Huwebes. Ano ba na Martes pa lang ngayon Sa September 1 ho yan. Mula 8 o'clock in the evening Ang ina-advise po nila maapektuhan daw ng maintenance works itong mga barangay ng 881, 882, 883, 874 ng Santa Ana. Habang sa Makati naman po, apektado ang Tejeros, Casilawan, Carmona, Olympia, Valenzuela, Poblacion at Guadalupe Viejo. Tatagal po yung water service maintenance works hanggang alas 7 ng umaga ng Friday, September 2. So, pwede na kayo mag-ipon-ipon ng tubig. Magsasagawa naman po ng road restoration works ang Manila Water sa ilang bahagi ng Pasig City mula today. At sa inilabas po na abiso, kabilang po sa mga kalsadang maapektuhan ng operasyon ay ang Luis Avenue, Jennys at Eusebio Avenues. At pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan sa mga alternative route dahil sa mabigat na traffic na posible pong ibunga ng maintenance works. At nagpatupad na po, ito yung ikinatutuwa ito ni Jack Malyari. Oo, kasi pagka nagtataas, tutuwa sila. Pagka nagbababa, lulungkot sila. At kaya lang, sila natutuwa, yun namang mga consumer nalulungkot. Baligtad lang naman yan Nagpatupad po ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis today. 50 sentimos po ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina ng Shell. O yan. At ganun din ang Caltex. At ganoon din ang Sea Oil. Ayos Sea Oil Sea Oil. Oo, ayan. Talagang gutom yung nagte-teleprompter. At kasama na ho ang Flying V. 20 centimos naman sa bawat litro ng kerosene habang 15 centavos po sa presyo ng diesel. Samantalang kaparehong halaga din po ang ipinatupad na price increase ng Phoenix at Eastern Petroleum sa bawat litro ng kanilang gasolina at diesel. 443, pinag-iisipan na po ng LTO o ng Land Transportation Office na gumamit ng computerized system sa pagbibigay ng examination sa mga nais na kumuha ng driver's license. Para ho yan masiguro ng ahensya na may sapat na kaalaman at kakayahan sa pagmamaneho ang mga aplikante, lalo na at palalawigin na nga po ng 5 taon ang validity ng lisensya. At ang sabi nga ho sa ating kanina ni LTO Chief Edgar Galvante, ang nais ho nilang ipatupad yung bagong sistema para mas mapabilis yung sistema ng pagkuha ng lisensya. At layon din po niyan na maiwasan ng pandaraya at pagmamanipula ng mga sagot ng mga kumukuha ng examination. Pero na lang kung nandun pa rin yung mga nalalagyan, yung mga fixer. Kasi naman tayo din may kasalanan din minsan Ayaw nyo ng corruption, pero naglalagay kayo. Diba? It takes two to cha-cha. Diba? Ganun lang yun ang nangyayari ayaw natin na may corruption, naglalagay ka, huwag ka maglagay. Diba? Para bayaan mo sila, mabulok sila doon, mapantot sila doon ng kahihingi. Nakikipag-ugnayan na din daw po ang LTO sa ilang private companies para naman sa karagdagang facilities na maaaring magamit sa test drive para hindi na lamang atras abante abante atras tapos sige, okay, pasado ka na. Ayun manehong karitela lang pala ang alam. Alam mo yung karitela, kaya pag sinabi limbawa, bakit ganyan ka, para ka manehong kutsero? Mabuti pa nga yung mga kutsero ngayon naglalagay na ng side mirror. Nung araw kasi kaya sinasabing manehong kutsero, pagka kinantsawang kang manehong kutsero ka, ibig sabihin hindi ka marunong tumingin sa side mirror.
Yun bang, sige ka lang sige. Pag naisipan mong kumaliwa, kakaliwa ka. Kung naisipan mong kumanan, kakanan ka. Sabi, para kang kutsero Aba, pero ngayon pambabastos na sa kutsero yun pagka sinabi mo sa kanila. Dahil ang kutsero man ngayon may side mirror na. At minsan, mas mahusay pa nga silang tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan bago pumasok. Kasi baka masagasaan yung kanilang kabayo. Di ba? Inaamin ho naman ito hong ating mga official dyan sa LTO na ngayon limited po yung ginagamit nilang testing drive area para masubok talaga yung aktual na kakayahan ng mga driver na nag-a-apply ng lisensya. At ito hong mga pagbabago sa sistema ay alinsunod na nga rin sa kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mas mabilis at convenient para sa publiko ang serbisyo ng ating pamahalaan. Sana naman yung education din natin sa ating mga motorista. Ako, lalaban ako sa inyo ng pustahan. Kahit na sabihin mo na yung pinakamatatagal ng nagmamaneho. Lalaban ako sa inyo na masama lang makipagsugal hindi. Pero ang sistema kasi niyan, tanungin mo, yung lahat halos na nagmamaneho, ihilera mo tapos pa-identify mo sa kanila yung mga traffic signs. Yung lahat, pati yung mga nasa kalye, mga guhit-guhit na yan, yung mga nakikita na ganyan, mga signs na ganyan. Tignan mo kung ilan lang ang makakapasa. Tingnan mo kung ilan lang makakapasa. Dito sa atin sa Pilipinas, binabaliwala natin yung maraming. Pati na yung mga actual na talagang sabihin mo, ito, paano ka magpaparada kapag pababa yung pinagparadahan mo? Saan nakabaling yung manibela? Sa kanan, sa kaliwa? Siya, sige nga. Diba? Pumarada ka na ganun. Anong dapat sa manibela mo? Medyo pababa, diba? Pagka pababa, medyo pababa na ganyan. Paano mo ipupwesto yung gulong mo? Nakadiretso, nakakaliwa, nakakanan. Yan. Yung malapit ka halimbawa sa may gutter na ganyan. Siya, sige, 'di ba? Ganun din naman pag halimbawa paatras na ganun. Paakit ka, paatras yung auto mo. Paano mo dapat na iparada? Nasan yung manibela? Yung gulong, nasa kanan, nasa kaliwa. Yan, 'di ba? Pero wala, sige lang. Pati yung mga traffic violations. Kung minsan nakakalula dyan, yung mismong traffic law enforcer hindi alam kung ano yung binibigay nilang violation. Ano ang kaso ko? Very fast running. Wow, very fast running ayos, di ba? Ganun sa amin Kaya nga, side. Sabi ganun, driving yes, license no. Kala mo yan ang problema sa atin Yan ilan lamang sa mga paalala sa ating mga kababayan ngayong araw na ito. Abangan niyo po ang progreso ng mga balitang yan at mamaya meron na tayong mga detalye sa ito ang balita. Kung meron po kayong gusto itanong sa ating guest, makakasama po natin mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Pwede kayong mag-post sa ating social media account, facebook.com/Serbisyong Kasambahay, Twitter @UNTV_SK, email serbisyongkasambahay@gmail.com. Para po sa inyo mga medical and legal queries, tumawag lamang sa 442-6244 Local 157. Kasama ho natin si Attorney Alfred Fortesa at si Dr. Katrina Flor Cruz. Yan, isa pong pediatrician. Diyan lang ho kayo. Babalik po ang Serbisyong Kasambahay! Welcome back. Ito po ang Serbisyong Kasambahay, 4:53 in the afternoon. Teka, baka mapagalitan ako doon, sabi ng asawa ko. Batiin mo kami ng mga anak mo. Nagmo-monitor daw sila. Yung aking may bahay, siya lang po ang may bahay. Ako ko'y nakikitira lang. si Arlene, of course. Kasama yung mga chikiting. Si Aaron, si Joshua, and si Eunice. Yan. Galing sila sa eskwelahan. Kasama yung mga kaswelan.
Mamaya magbibisleta sila. Kaya mga ganun ang mga bata. Kanilang, ayan, si Aaron, si Josh, and Eunice. Hello there. And si Arlene. Oh, kasama din nila si Kit at si Apple at si 113. Oh, si Boy Pasa at saka si Rolly. Ayan. Si Boy Alambuhok. Oh, ayan. Si Boy Arabo. At happy viewing din po kay Mr. Jude Trinidad, ang General Manager ng St. Luke's Medical Center Foundation. Sir, maraming salamat po sa inyong pakikipag-tie up sa amin. Salamat, and we're looking forward sa atin pong mas pinaigting na pagtutulungan para sa atin pong public service. O tawag lang kayo ang ating kasama mula po sa GSIS, ang Government Service Insurance System, ang ahensya po ng ating pamahalaan na nangangasiwa dito po sa mga benepisyo ng ating mga government employees, kagaya ho nung kanilang mga retirement benefits, kasama na ho dyan yung kanilang mga disability benefits, yung mga work-related contingencies, and yung kanilang death benefits. Pero ilan ho sa mga nagiging reklamo sa kanilang tanggapan yung mabagal na procedure sa pagkuha po ng benepisyo ng mga manggagawa na ayaw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kamakailan po ay isang project ang inilunsad po nila na gusto nila talaga mapabilis yung pakikipag-ugnayan sa kanila hong tanggapan. And today, iaalamin ho natin ano ang mga magiging pagbabago mula po sa GSIS at paano nilang mapapabilis ang proseso ng pagkuha ng benefits. Yan. Makakasama po natin ngayong hapong ito si Miss Irene Tayag, ang Manager ng Corporate Communications Office under po ng Government Service Insurance System. Magandang hapon po, Ma'am Irene. Magandang hapon, Daniel. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig at nanonood. Lalo-lalo na po ang mga miyembro at pensionado ng GSIS. Yan, sabay naman tayo, Ma'am. Nanonood at nakikinig sila dahil napapakinggan tayo sa radyo at napapanood tayo sa television. Ma'am, changes come na ho. Actually, ang GSIS po ay matagal nang nangunguna sa frontline service. Yan ang in-explain ni Chairman Bala, ang Chairman ng Civil Service Commission, itong kamakailan lang nung ini-interview siya sa radyo, sa TV, related doon sa announcement ni President Duterte na he will go after inefficient government agencies. Ang GSIS po ang number 1 among 1,000 government agencies na nagbibigay ng frontline service sa Anti-Red-Tape Act. So for 2 years po ito, for 2 consecutive years. Kayo ba ang isa sa mga pinakamabilis, kumbaga? Base po sa resulta ng ARTA, Anti-Red-Tape Act ng survey. Oy. Ang sinisurvey po nitong survey na ito, itong pag-aaral na ito, ay mismong mga kliyente. So sa dinami-dami po ng kliyente ng GSIS, karamihan po sa kanila ang nagsasabi na satisfied sila with the service, sa serbisyo ng GSIS. Hindi lang po yun. Ang Civil Service Commission po pumupunta mismo doon po sa aming mga opisina at tinitingnan po nila kung maayos po ang pagpapalakad. Ultimo po mga CR ay binibisita nila. At nakita po nila na yun nga, GSIS pong number 1 among frontline providers o service providers na government agencies. Wow, congratulations. So kayo pala yung number 1 sa ano? One po so far. Well, sana keep it up at mas mapa-improve pa. Pero meron ho kayong mga changes ngayon na ini-introduce or meron pang mga improvements na ginagawa? Opo, actually since 2011 marami pong reforma ang GSIS na ginawa. Bukod po doon sa frontline service na sinasabi ko sa inyo kanina, isa po yun sa pinagkukulan ng pansin 2011 pa lang or 2010 pa lang. Meron po tayong mga virtual frontline facilities katulad ng GWAPs. Ito pong GWAPs, best friend po ito ng mga government workers. Kasi itong GWAPs para mukha siyang ATM machine. Okay. Pero totoo, isa siyang machine kung saan ang mga empleyado ng gobyerno o mga miyembro ng GSIS ay maaaring makapag-apply ng loan sa GSIS. Hindi na nila kailangan mag-paper and pencil application. Kailangan lang nila yung kanilang UMID or e-card. At gagamitin nila yun doon sa machine. Parang ATM style. Yes. Hindi naman nila ipinapasok.
wini-wave lang nila doon. Parang itatap lang, ano? Yes, RFID oo. style. Oo, ganun, ano? yes, Okay. exactly. Tapos makakapag-apply sila ng record ng loan sa GSIS. Hindi lang loan, 'yon. Kung ayaw muna nilang mag-loan, iti-tentative computation lang magkano ba ilo-loan ko. Pwede nilang makita. Magkano pwede? Magkano Yung pwede, allowed sa akin, oo, okay. hanggang saan, o gaano katagal, gano'n. Pwede rin silang magpalit ng contact number doon sa machine na yon, ang GWAPS kiosk na tinatawag. So ito ho ay paano nalalaman naman kung approve ka doon sa loan mo? But right away, makikita mo din kagad. Electronically kasi, Kuya Daniel, Yes. itong iyong application, itatransmit ng sistema sa iyong opisina. Yung tinatawag na authorized agency officer, yung sa personnel ng inyong opisina, siya yung mag-approve or magdi-disapprove. And then, makikita mo na lang sa iyong ATM card kasi nagpa-function yung e-card at yung mid-card. GSIS po ang pioneer dyan sa Okay. pagkakaroon ng e-card. Makikita mo na lang po sa iyong e-card pag tinignan mo sa ATM kung ando doon na yung proceeds. So, it will I not see. take you one week actually. So A matter of days. within 1 week, lilitaw yung loan mo kung nag-loan ka. Yeah, in less than 1 week. Less usually. pa. Well, Yes. that's nice. Saan naman ho meron mga kiosk na ganyan? Ay, ang kiosk po ay nasa lahat ng GSIS offices. Meron ho kami 56 GSIS offices around the nation. Meron din po ito sa malalaking ahensya ng gobyerno katulad ng DepEd. Okay. Sa mga munisipyo, sa malalaking munisipyo. At meron din tayo sa SM, Super Malls, meron din tayo sa Robinsons. Well, at least may mga malls din pala na available para at least hindi na sila mahirapan kung sakasakali man. Ma'am, itong atin hong ginagawa na ito sa pagpapatuloy ng inyong mga computerization, ano? Nakalink na ba tayo sa iba't ibang mga government agencies as well? Sa ngayon ho, mayroon hong plano no, na talagang nakalinkan lahat. In fact, itong UMID card is intended for that. Oo. Na dapat isa na lang gagamitin mong card para sa SSS, Transactions GSIS, mo, yes, PhilHealth, yes, at oo. isa pang government agency. Pero sa ngayon, hindi pa ito nagpa-function. Kung sakali ho bang mangyari yon, kailangan pa magpalit ng card o yun na mismo ang gagamitin mo? Designed I-adapt na siya? yon, designed na yon para mag-adapt doon sa iba-ibang transaksyon ng iba't ibang opisina. That's nice. So, parang sasakay na lang yung ibang mga government agencies. Yes. That's very good, ha? So, hindi na may bayad ho ba yung card na yan sa Wala kanila? po, wala po. So, Wala you pong give bayad. it for free. Yes. Parang this also serves as national ID na. Maaari pong gamitin yun. At saka, Kuya Daniel nga pala, itong e-card na ito, yung UMID card na ito, dito nila kinukuha lahat. Dito nire-release ng GSIS lahat ng benepisyo ng miyembro at pensionado katulad ng pension. Okay. Monthly, on the 8th of the month, ay nandoon na yung kanilang pension. Hindi na nila kailangan pumila, magdala ng ID, magpapalit ng cheque, o maghintay ng cheque sa kanilang bahay. Wala nang ganon. So, ito na parang Electronic na withdraw po mo. lahat. Yes. Oh, so- Pag umutang ka, doon na rin i-credit yung iyong proceeds ng loan. So, pasensya na ho kayo. Ignorante ho ako sa ganun. So, ito parang ATM card, papasok mo na lang sa mga teller machine, ganun ba? Yes. So, parang kahit anong bangko ba ito? Pwede po. Pagka meron namang Megalink katulad noon, Yes, yes, pwede oo. po naman nilang gamitin yung ibang hindi Union Bank May o charge ibang nga Land lang. Bank of the Philippines. Yan, kaya lang may maliit na charge po ito. But at least yun ang magsaserve sa'yo ng lahat-lahat. Maganda yun, ha? Kaya lang marami pang ambaho dyan eh. Dahil, Wala alam na niyo, po. wala na ba ngayon? Kasi ang mga miyembro at pensionado po ng GSIS ay sanay na doon sa kanilang e-card o UMID card. Paano kaya lang? Ano yan? Ang GSIS ho pang gobyerno lang hindi ba? Opo. So ito hindi pwedeng i-adopt doon sa mga nasa pribadong I sektor. think ina-adapt na rin. Sumusunod na Slowly, rin ng ano? SSS. Slowly po. Sumusunod na rin ng SSS. Kasi dati kaya pinagtatalunan ho yung national ID dahil yung pangamba na ay baka ako mamonitor, baka ako ganito, baka ako in reality namomonitor naman talaga yung transactions mo di ba? Dahil so hindi ba to pwede pa rin magsilbing credit card, ma'am? Halimbawa, bibili debit ako card po. debit na siya. Debit So pwede card. na siya sa Opo. sa halimbawa department store. Pwede Noon lang po nagagamit siyang debit card. so recognized na yan ngayon. Yes. So, alright. Ito hong ating nadidinig natin lagi yan yung Employees Compensation Commission
yung kanilang ECC. Pwede ho bang ipakipaliwanag ninyo sa mga kagaya namin? Ano ho ang ginagawa niyang ECC na yan? Yung ECC po ay isang ahensya rin ng gobyerno katulad ng GSIS. Ngayon, ang relasyon ho ng ECC at ng GSIS at SSS, ganito po yun. Ang ECC ho ang governing body, ang policy making board ng programa ng employees compensation. Ang GSIS naman po ang nagmamanage ng pondo nito para sa mga government employees. So Okay. ang employee compensation benefit po, ito po ay para doon sa mga pagkakasakit, mga aksidente, pagkamatay na dulot ng pagtatrabaho sa gobyerno. So work-related po ang binabayaran ng EC na benefit. So pag work-related ang ikinamatay mo, ang ipinagkasakit mo, Injuries, ang injury mo, Oo. pwede kang mag-apply ng benepisyo sa EC na minamanage yung government service insurance system para sa mga government employees. Sa private employees naman po, ang SSS. So takbo sa inyo sa GSIS na para dun sa mga kung halimbawa ay meron silang mga ganyang mga kailangan na benepisyo. Yung mga masapano soldiers po, Yes. policemen, I mean, sila po ay nabayaran ng EC. Burial well, benefit. That's nice. That's nice. Oh, kasi nag-aabang din ho itong si Bernie, saka si Ari, kasama ni Agnes at saka ni Melay. Dahil sabi ni Bryce, si Wowo, kailangan daw nila ng scholarship. Meron Scholarship. din may scholarship din ho ba ang GSIS at para sino pwedeng mag-avail? Ang GSIS po kasi taon-taon naglo-launch ng college scholarship program para sa mga dependents ng mga government employees, mga members ng GSIS na pinakamaliliit ang sweldo. Sa hanay ng mga empleyado. So, ibig sabihin po nito, para ka mag-qualify, dapat ang salary grade mo ay SG24 o mas mababa pa ron. SG24 is division chief level o mas mababa pa ron. Pero, bukod doon sa kahit na mag-apply ka, kung hindi naman ikaw yung pinakamababa yung sweldo, hindi po makukuha yung iyong application. So, ito ay para doon sa talagang nangangailangan. So, hindi ho ba pwede yun na, halimbawa, mas malaki nga ang sweldo ko kaysa sa'yo, pero mas marami naman ang anak ko. Ikaw, isa lang ang anak mo. Hindi ho ba pwede i-consider yung mga gano'n? Kasi pinapaaral ko, 10. Medyo walang ilaw sa amin. Parang gano'n, maaga kami natutulog. Ikaw naman, isa lang ang anak mo. Wala ho bang gano'n na mga... Pwedeng input yan. Kaya lang ngayon, ang measurable kasi yung income You have to consider a lot of things to be able to determine kung sino talaga yung mas maraming dependents, mas malaki ang gastos. Yes, pero that's subjective. Kasi pagka halimbawa, tinignan mo yan, sabihin mo na, oo nga, mas malaking sweldo ko kaysa sa kanya. Pero ang expenses ko, mas malaki rin. Magandang input so, maliit yan. yung ano ko, Kuya diba? Daniel, magandang input yan. Pwede nating i-input. So ngayon, but for the meantime, talagang yun lang kung magkano lang, pinakamababa lang, yun lang ang papasa. At paano ho nag-a-apply niyan? Meron every year po, katulad ito, katatapos lang nitong scholarship program, college scholarship program para sa 2016-2017 school year. So, mag-a-apply po kayo, magsasubmit kayo ng application form at ipapakita natin yung proof, ipapakita ninyo yung proof na yung sweldo ng inyong magulang. Actually, ang mag-a-apply yung magulang. Apply yung parents. O yung nagpapaaral. Kasi kahit hindi mo anak ay pwede. Pwede. Pwede pala basta papatunayan ko lang na ito pinapaaral ko. Yes, pero dapat ay wala kang anak kung dependent yun. So, kailangan wala kang anak na may pinapaaral kang iba tapos wala kang anak. So, pwede naman ho yung mga pinapaaral na mga Daisy. Kasi iba ho, pinapaaral, 18 na, 19, 17, yung mga gano'n wala siyang anak pero pinapaaral. Galing naman ni Kuya Daniel. Di ba may mga gano'n mga pinapaaral na mga, si Don Tenorio, maraming pinapaaral na ganyan yan. Pwede ho yun. O kailangan, i-qualify mo muna, may age lang. May age lang Basta ho kailangan ng anak mo ay college level. Ngayon kasi may K-12 tayo, no? Yes. Dati kasi ang gusto namin sana from first year up to fourth year or hanggang fifth year. Pero ngayon nagkaroon ng K-12, medyo nagkaroon ng konting kaguluhan. College level, bawa second year yung anak mo, third year. Pwede mo nang ipasok. Hindi, halimbawa hindi ko nga ho anak hindi mo tapos anak, okay. Wala naman akong anak.
Eh, ako halimbawa, single. Tapos meron akong gustong paaralin na hindi ko naman kamag-anak, hindi ko naman kaano-ano, nagmagandang loob lang ako, pwede ho yun. Kung ikaw ay walang anak. Wala akong anak. Wala kang walang anak. At Yan. tapos, pagka yung anak, it's your child's turn, hindi ka na pwede mag-apply. Hindi. Reserva mo yun sa anak mo lang talaga. Dapat sa anak mo lang. Ilang anak naman ho ang pwede? Pwede kung pag itong taon na to, may nag-qualify na anak mo, pwede naman po. So, hindi sa po susunod pwedeng- na taon, pwede rin. Hindi pwedeng sabay na dalawang anak ko, halimbawa, mag-qualify. Isa lang po. Isa lang. po for a year. Parang sobra naman kayo. Ang bisyo nyo naman. Gusto nyo dalawa pa. Binigyan na nga. So, isa lang. One at a time. Aha. So, kailangan mapag-graduate muna po yung isa. Tapos, pag-graduate na isa, pwede nang i-apply ulit yung susunod. Yes, correct. That's very good. 400 scholars po itong taon na ito. School year. Ano ang kinuha. yun po ba ang ano nyo? Cap ninyo? Dinoble 400. namin ngayon. In the previous years, it's 200 lang. I see. Ngayon, naging 400. So, saan ho lang yung university sa mga state universities? Basta accredited ho ng DepEd, ng CHED. See. Basta accredited. Para sigurado natin quality education ang maibibigay. Okay. So, basta accredited ng DepEd. Yan. So, nakita nyo, sino mga empleyado dito ng gobyerno. Ma'am, baka meron ho kayong gustong panawagan sa ating mga members ng GSIS para po at least aware naman sila sa kasalukuyang kampanyang ginagawa po ng atin pong tanggapan. Ang pinakabagong programa po ng GSIS ay ang tinatawag naming GSIS mo. You were talking about connectivity kanina, no? Yes. Lalo na po yung mga millennials, matutuwa ho sila sa bagong programa na to ng GSIS. Kasi dati-dati, pupunta ka sa GSIS para malaman yung account balance mo. Pupunta ka doon para makita kung yung service record mo, kung tama ba o accurate ba. Ngayon po hindi na. Basta may internet ka, i-GSIS mo. Kung gusto mong tignan ng record, i-GSIS mo. Yung URL po nito, http://egsis mo at gsis.gov.ph/. Wala pa ho kayong application, ma'am, na mobile app like yung pang Android at pang iOS? That will follow. Pero sa ito muna po, actually, nahihirapan nga ho kami ngayon kasi yung mga mas matatanda sa millennial, di ba ang millennial, 35 years old and younger. Yun ang yung mga medyo aware na dyan sa technology. Tama po, hindi na ho kasama doon. Ngayon, sumunod Gen X and then Gen Y and then yung traditional. Nakita po namin na ang nag-e-enroll dito kasi bago ka maka-access ng record mo sa internet through EGSIS mo, magla-login ka muna. Yes. Parang Facebook, ganun. Yes, May password ka, meron kang username. Nakita namin na out of the 1.5 million government employees or active government employees, ang naka-enroll lang, napakaliit na porsyento. At ang pinakamalaking porsyento nito ay mga millennials, yung 35 years old and younger, 97%. So ang karamihan ng mga miyembro natin, mga Jurassic. Hindi. Si Ani kasi, hindi nga marunong to mag-email. Tinuruan ko na ngayon. So, Kuya Daniel, ang ginagawa namin, nagdi-direct marketing na kami uso kasi ngayon diretso sa miyembro. Tinitext blast namin sila. Nung tinext blast namin sila nung araw na yon, dati-dati ang registrants lang ng GSIS mo, 50, 50 members, biglang lumaki, naging 2,500. So, 50,000 every day ngayon ang iti-text natin ng mga dito natin napatunayan na ang cellphone, ang pagti-text ay napakagandang communication vehicle communication tool. So iti-text natin 50,000 members every day para inganyohin silang mag-EGSIS. Wow, 50,000 So laki ng gastos nyo sa text. Mura lang po ang text ngayon, 35 centavos. Malaki rin yun. Pagka nag-1 million na yung 35 centavos, medyo marami-rami na. Sana lang may signal. Di ba? Dalas kasi wala signal. Pero syempre wala pa rin tatalo sa traditional media. Katulad ng radyo at TV. Kala ko wala pa rin tatalo sa Alaska. mga panahon namin. Pero ito, ma'am, may tanong lang po, habol ko na sa inyo. Hindi po kasal ang magulang ko. Isang government employee po ang tatay ko. Pwede po ba akong maging dependent or beneficiary? Opo.
Oo, yan. Oh. Kita mo naman. Oh. Simple lang. Pwede. Sa scholarship po yan, ano? Oo. Opo. Next year po kayo mag-apply. Yan. Okay. Kung yun ngang hindi mo kaano-ano, pwede. Basta wala ka lang anak. Kaya lang, pag nagkaanak ka, di mo na pwedeng gamitin sa anak mo. Pero di ba pwede naman sabi nyo, pag nakagraduate na yung isa, pwede na yung kasunod. Hindi na po. Pag may asawa ka at wala kang anak at kumuha ka ng ibang pag-aaralin mo, yung anak mo po, wala na. Hindi na pwede. Ay, ganun? Pero yung anak mo, pag nakagraduate, yung isang susunod na anak, pwede yun. pa rin. Ba't ganun? Sama naman ng ugali nyo. Hindi. Di ba, joke lang. Ibig sabihin, di ba? Bakit naman hindi yun na pwede sa kung nakagraduate na naman yung pinaaral ko? Kasi po, ang talagang intention ay yung mga anak mo makatungtong ng kolehiyo at makapagtapos. Yan ang dream ng isang magulang. Correct. Kung wala pa nga ho akong anak. Yun nga, binigyan na po kayo ng one chance na hindi na po, para magkaroon naman ng pagkakataon yung iba na talagang anak hindi, nila. pero di ba yung sa anak mo, pwede yung kasunod pag nakagraduate na. Yes. Halimbawa pinag-aral muna itong isa. Hindi ko kaano-ano, pinag-aral ko. Nakagraduate na siya. Naanak ka na. Naanak ka. Yung nagkaroon ng anak ngayon siya. Nung magkaroon siya ng anak naman na sarili na niya, graduate na naman ho yung una niyang pinaaral. Bakit ho hindi na pwede? Pwede maging input ulit yan, Kuya Daniel, Diba? sa policy. Kasi yun naman, pwede naman parang na may personal naman tayo nun pagka, parang ano ba anticipation mo talagang, diba? Kasi kung anak mo naman, pwede naman isa-isa. Ito naman, ganun din, isa lang. Actually po, yung pagbibigay ng opportunity na magkaroon ng mapag-aral dependent, para talaga sa mga single parents yun. Sa mga single yun. Yung mga walang asawa na walang anak, na nagpapaaral ng lahat ng pamangkin niya pinag-aaral, di po ba? Ayun po, para doon sa kanila. Kaya lang nakasama itong, dahil meron namang mga tao na wala talagang anak. Ayun, nakasama itong mga may asawa. Kaya nga, di dapat mas pinapaboran sila na pag napaaral ko, halimbawa, kapatid ko, di ko siya anak, nakatapos na yung kapatid kong isa. Yun namang susunod na kapatid ko. Ayan, Kuya pwede naman, Daniel, di ba? ano natin yan. Yan ma'am, para at least, di ba, para hindi naman unfair. Para kung kapatid mo nga pinag-aaral mo, isa lang, tapos nagkaanak ka, yung anak mo di na pwedeng mag-avail. Ma'am, yung kapatid ko naman yung pinag-aaral ko, di ba? Dahil, kaya lang, ngayon, hindi pa ako nag-aasawa that time. Nakatapos na yung kapatid ko, so okay na yung kapatid ko, kaya pwede na ako mag-asawa. Nagkaanak ako ngayon, problema ko naman, di ko naman paaral yung anak ko doon dahil di ko na pwedeng avail ng scholarship. Di ba? Parang, ma'am, I think it also appeals to the sense of, di ba? Yan. Okay. Ma'am, maraming salamat. Thank you so much. We're looking forward. Kung basta ganito ang usapan natin, Ma'am Irene, ha? Miss pa ho kayo? Mrs. na po. Mrs. na. Ma'am Irene, ganito Opo. po. Kung meron ho kami may pagsisilbi sa inyo at pangangailangan ho kayo ng anunsyo, lalo na at mga patalastas para sa ating mga miyembro, na kailangan ho ang radyo at ang TV dahil meron ho mga kagaya ni Aning Jurassic na talagang pang radyo at TV, hindi marunong mag-Facebook, hindi marunong mag-internet, ay mga ganyan. Wag ho kayo mag-atubili. Bukas po ang ating himpilan at kami po ay katuwang ninyo para ho sa lahat ng mga bagay na may pagsisilbi natin at maabot po natin ating mga empleyado. Salamat po, Kuya Daniel. Salamat din po, Miss Annie Renton. Yan. Salamat po. Si Ma'am Irene Tayag, ang manager ng Corporate Communications Office ng Government Service Insurance System o GSIS. 5:17 in the afternoon. Abang ng abang kasi ito si Agnes kasi marami din pinag-aaral to Oo. At saka ito nga si Melay pala gusto namang mag-aral. Pag-aaralin daw ni Bernie at saka ni Ari. At yung aking apo, binabati ko yung aking apo. Si Brycey, si Wowo. Tawag sa akin ng apo ko, Wowo. Pag nakita, Wowo. Ayun ang kanyang lolo. Ilan na ho? May apo na ho kayo? Daig ko kayo. Wala pa, bata pa si ma'am. Kala ko nga miss pa po kayo pero eto nga sa mga medical and legal consultation po ninyo, pwede kayo tumawag sa 442-6244 local 157 at para makapagtanong sa atin pong lawyer today, si Attorney Alfred Fortesa at ang ating pong doctor on duty, Dr. Katrina Flor Cruz, isa pong pediatrician. Ganito lang tutuloy ko yung mga panawagan ko. Yung mga doktor, yung mga
mga abogado, na alam nyo, ako pinanawagan ko lang naman simple. 365 days kayo ho ay nagtatrabaho, kumikita, baka ho pwedeng umamot ng isang araw ninyo na magserbisyo sa ating mga kababayan ng libre. Di ba kahit na doon sa mga clinic nyo, hindi ko kailangan pumunta kayo sa amin, hindi kailangan. Parang halimbawa, tuwing birthday nyo, kahit na parang hindi nyo makalimutan, tuwing birthday nyo, ano ba naman yung buksan natin yung ating clinic para magbigay ng libreng services. Ano ba naman yung buksan ninyo yung mga law offices ninyo at least once a year para makapagbigay ng libreng advice doon sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng serbisyo. Kaya lang kasi talaga kuminsan dahil sa hirap ng buhay, hindi na magawa na kumonsulta sa doktor o kaya ay kumonsulta sa abogado sa kanilang mga problema. Dahil sa halip nga namang ibayad nila sa consultation fee, ay pambili na lang nila ng kanilang almusal o kaya ng tanghalian o hapunan. So baka ho pwede join us para ho sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa pagbabalik ng medyo malata. Welcome back. Ayan, talagang it's not coffee if it's not Daniels. Talagang open ang Daniels para sa inyo. Ngayong araw na ito, sagot ni Cathy lahat. Ha? Sagot ni Cathy Javier yan lahat. Oo. Hindi niya lang kita bumaba dito sa akin kanina. Sabi niya sa akin kanina, Kuya ha, mamaya po. Sige. Mamaya po meeting tayo. Okay, so ano Okay na. Ano ba paborito nyo sa Daniels? Mancha? Talaga. Mahilig kayo talaga sa mancha. Yan, so mamaya ihanda ninyo yan. Nag-pre-order na ba kayo? Sana nag-place na kayo kagad ng order ninyo. Sabihin nyo na kagad, maya-maya dapat ipine-prepare nyo na to mga 5:30. Eksakto na yan. Kaya baka medyo matagalan talaga si Alex, listahan naman daw. Bakit kasali ka? Ha? Kasali ka ba? Paano ka nakasali? Paliwanag mo sa akin. Naghahanap ka ng listahan? Listahan. Ano order mo? Nakikinig dun sa atin Hot chocolate? Hot chocolate? Ano yan, mainit? Hot chocolate daw na malamig. Talaga nga naman si Alex. Huwag niyo raw kakalimutan si Alex talagang sumilip pa Oy, listahan niyo ako talaga, sige. Ayan na. Umpisa na tayo. Magtrabaho ka muna. Nag-ano ka kaagad 5:23 in the afternoon at balik na ho tayo. Serbisyo publiko naman tayo. At eto na yung ating eto pala. Sabi nung asawa ko, Dubs. Tawag sa akin nun, Dubs Okay. Wow! Ang sweet Dubs. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Dubs? Dabiano. Kasi pagka nakita namin tumataba na siya, tawag sa kanya Dubs. Pag nakita niya tumataba ako, Dubs. Kaya sabi niya napunta sa tawagan yung tuksuhan Tawag yun sa, di ba dati, kilala niyo pa ba si Dabiana? Ang mga millennial kayo, hindi niyo talaga alam no? Yung mga 35 pababa, hindi nila kilala si Dabiana. Hindi niyo kilala si Dabiana. Hindi niyo kilala talaga si Dabiana. Ganon, talagang hindi niyo alam si Dabiana. Oh no! Pambihira naman. Di ba? Sige. Sabi nung asawa ko, si Maymay at si Ina, hindi mo binati. Batiin mo kung hindi ka na makakauwi. Ayan.
Yung mga nanonood sa bahay. Parang ano lang yan eh. Ang aking inay, ang tangi kong tagahanga. Ako naman, ang inay ko, nadagdagan na yung inay ko. May nadagdagan ko ng isang tagahanga. Dati, nanay ko lang tagahanga ako eh. Pagka ako nakikita nanay ko, ang gwapo-gwapo talaga ng anak ko. Yun lang, tanging nanay ko lang may sabi sa akin. Nadagdagan. Nadagdagan yung asawa ko. Pagka naktitingnan niya yung picture ko, ang gwapo mo pala talaga. Parang mga ganyan. Sabi ko, sige. Oo na. Lilibre na kita ng Daniels. So, sige, 5:25. Umpisa na natin ang ating service on the dot. Domingo Pakita. Yeah. Pukita po. Ay, Pokita. Mahirap po ang apelyido ko po. Domingo. Taga saan ang mga Pokita? Ano po yan? Sa ano po? Meron po sa Libmanan Camarinesor, Sipokot Camarinesor po. Mga Pukita family po. Dito sa Maynila, wala po niya. Wala daw yun. Ako lang siguro po. Wala daw yun dito sa Maynila. Si Joseph po maraming kakilala. Maraming kakilala. Kasi di ba si Paquito? Paquito Diaz po yun. Si Paquito. Iba pala yung Paquito. At saka si Paquita. Opo. Si Paquita. Meron kasi na si Pwede Paquita. Salbahe ito naman. Ito pala. Ano ba? Salbahe kayo. Nakakaiyak kayo. Ito. Ano ba? Bakit yun? Ikaw kasi nag-umpisa ka eh. Bakit di ba nandito? Ano ba problema mo? Nalaglag po tuloy yung ano ko. Ako naiiyak sa'yo. Ano ba problema mo? Bakit ka ba nagpunta dito? Parang natawanin ka, kuya. Masyado. Ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Nalaglag po tuloy yung ano. Salbahe. Pinaganda ko na nga eh. Binilaglag yung sarili niya. Kayo nga, pinapawisan ako. Init yata dito. Parang uminit. Pwede ba padagdag ng aircon? Wala sa Maynila ngayon, meron na. Nandito ka na. Opo, nandito Okay. na po. Ano nga palayo mo? Doming po. Domeng eh. Opo. Maganda naman pala. Domeng, anong problema natin at may paglilingkod sa'yo ng serbisyong kasambahay? Nagpapatulong po ng trabaho. Oo. Yung ano po, yung matagalan po. Alam mo, may Yung problema hindi ka pa eh. po patul-putol. May problema ka kasi. Kaya paputol-putol trabaho mo. Opo. Ibig sabihin, hindi ka nagdidire-diretso na. Halimbawa, 10 taon. Ay wala po. Baka hindi ka naman nagpapukita. Kaya sa trabaho mo, dapat magpapakita ka palagi. baka papasok ka lang ng 2 araw. Hindi ka na magpapakita. Okay, sige. So, ang trabaho mo, anong position mo? Sa ano po, sa mga kumpanya po dati, sa paggawaan po ng notebook. Paggawaan ng notebook? Opo. Ano ginagawa mo sa paggawaan ng notebook? Isa pong machine operator po, yung lining po sa notebook po, yung sa pang high school po. So, machine operator Machine ka. operator. So, anong gusto mong apply ang trabaho? Gusto ko po sanang bumalik po, ano po ya sa dating trabaho ko, yung sa papilan. Ang ano ko lang po, gusto ko po sanang makumpleto ang aking mga requirements
babalik pa ako sa dating agency sana Oh. Kulang ka ng requirements. sa requirements po. So, yun ang kailangan mo ngayon. Makakuha ka ng requirements mo. Opo, makakuha ng requirements na maka-apply po Ano ng bang trabaho. requirements yung mga kailangan mo? Ano po, mga NBI, police clearance, Yun ang wala kang tsaka pangkuha. drug test, tsaka yung medical po. Yan po ang hinahanap po nila sa ngayon. Okay. So, Ani, Opo. pa-NBI mo na to. Ano ba ang kailangan daw? Police clearance, Drug test, medical drug po. test. O, yan. Meron Medical. naman tayo dyan ano eh. Opo. Para hindi ka naman dudurog Ay, wala. Hindi naman po. ng papel. ng ano. Hindi, Sige. kuya. Okay ha. At kung ano yung maitutulong natin, gawin Opo. natin, Doming ha, para makapasok ka. Tapos ipo-forward daw natin yung resume dito kay Engineer Jock Cordova. Ito ay isang construction company na Opo. ayaw nang ipabanggit yung kanyang pangalan. Pero Opo. subject naman yan para ikaw ay i-interview at i-evaluate. Opo. Kaya lang baback upan ka na ni Ani. Opo. Sasabihin ni Ani, pwede ho bang gandahan ninyo dahil wala ho dito sa Maynila niyan. Salamat. Salamat, Ma'am Ani. Ba, napakaswerte nyo. Sa kauna-unahang pagkakataon magkakaroon. Dahil yan lang ang nandito sa Maynila. Di ba? Si Doming Pokita. Nag-iisa lang yan. Oo, yan. Tsaka po, kuya po, may isa pa pong problema po ako. Yung Oh. tungkol po sa pamangking ko po. Na-dengue po siya. Na dengue. Opo. Oh, Bali po, yung Nasaan na siya ngayon? Nasa ospital na. nasa bahay po. Bali po, hindi po na-confine po sa General Hospital dahil po sinusurvey yung kanyang dugo po. Kukuhaan po yung... Sinusurvey? Bali po, iaano po yung kanyang dugo. Oh. Kukuhaan po siya ng dugo sa Oh. para malaman kung talagang nadinggi po yung bata. Yung yung sa Hindi. opo. Teka. Ganito, parang iba yata ang procedure nun eh. Ganito na lang kung kailangan sunduin ng ambulansya, sunduin nyo ng ambulansya. Tapos, dalhin natin doon sa dapat na pagdalhan. Kasi alam mo yung dengue, kailangan yan inihydrate yung pasyente. Opo, kasi po, Kasi pagka hindi inihydrate yan, maaaring yan ang ikamatay niyan, dehydration. Pagkatapos, kung bumababa yung platelet, dapat binabantayan Opo, yung kuya. action sa platelet. So, gagawa tayo ng action kung paano pwedeng gawin, pa-assess natin. Ano po kuya, nagtatay po yung bata tsaka sumasakit po yung tiyan niya. Dapat ipa-check up natin, ha? Opo. Para malaman talaga, ma-assess talaga natin kung ano ba yung sakit. Ha? Opo. Okay, Domeng, ha? Opo. Tutulungan Maraming salamat po. assist ka namin doon. Ha? Salamat tayo lagi sa Panginoon, ha? Huwag kayo mga kalimot na tumawag. At salamat din sa pagkakataong makapagsilbi sa inyo, ha? Sige, salamat po sa Diyos. Salamat si Domeng Pokita. Wala niyan sa Maynila. Nag-iisa siya. Talagang, fresh from the province. This time, ang ating naman aksyonan ay tignan natin itong ginawa ng ating mga partner doctors sa service ni Doc. Ito hong golden heart, tama ba? Golden heart? Golden heart siya. Ang tawag ko kasi dito golden heart syndrome. Ito isang rare disease kung saan hindi po kompleto yung development ng mata, tenga at skeletal system. Kasama na din yung iba pa. Kasama ko po ang aming panauhin na si Princess Nicole. She is diagnosed with golden heart syndrome. Ito po ay isang disease na meron pong mga growth po, no, na hindi normal na tumutubo. Meron po siyang tinatawag na dermoid dun sa corneal surface niya. Isa po si Princess Nicole sa 25,000 ipinapanganak sa buong mundo na nagkaroon ng rare congenital defect. Dahil po dito ay hirap na makakita at makapagbasa ang bata. Hindi rin maipasok ng kanyang mga magulang sa regular school itong si Princess Nicole dahil takot po silang maging tampulan ito ng panunukso at mabiktima lamang ng bullying.
Kaya po, tumugon naman ang UNTV sa pamamagitan po ng isang magaling na ophthalmologist na si Dr. Vic Santos ng Fatima University Medical Center at naipakonsulta po natin at nabigyan ng aksyon ang kondisyon nitong si Princess Nicole. Meron po siyang tinatawag na dermoid dun sa corneal surface niya. At maya-maya po, i-refer mo natin siya sa Department of Pediatrics for other physical examination. No? I-refer po namin siya kay Dr. Rodriguez, our cornea and external eye disease specialist po. At matapos po ang masusing eye examinations, agad na sumailalim sa isang operasyon si Princess Nicole na kung tawagin po ay shave excision for limbal dermoid. Ang procedure po ay tumagal ng halos 4 hours. Doon sa mata po ni Nicole, inuna natin yung kanyang kanang mata. So, doon po ay may malaking mass nga po, yung tinatawag natin dermoid mass. So, dahan-dahan po nating in-excise yun using yung shaving technique, no? Kumbaga sa bundok, unti-unti natin siyang pinlatin. At napaiyak naman ho sa tuwa ang nanay ni Princess Nicole dahil naoperahan na ang kanyang anak at sa tulong po ng Panginoon ay makakakita na ng maayos ang kanyang anak. Sobrang salamat ako talaga sa Diyos. Kasi ang tagal-tagal na namin inantay. Tagal-tagal na namin inantay ito, mga 6 taon na. So, finally, with God's help talaga. Ayan, natapos na yung operation. Nagpapasalamat po ako sa Fatima University Medical Center sa pangunguna po ni Dr. Vic Santos at sa kanyang opta na si Dr. Jonalyn Rodriguez at si Dr. Amanda na lagi kaming pina-follow up din. At makalipas po ang life-changing operation ni Princess, nakapag-aral na po ulit ito sa regular school. Yan. Pero isasailalim po ulit siya sa isa pang operasyon sa mga susunod na araw para tuluyan ng maging normal ang kanyang paningin. Muli po, ang ating taus-pusong pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakataong ipinagkakaloob sa atin na makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao at maging maliit na kasangkapan para ho maibsan yung daladala ng ating mga kababayan. At salamat din ho kay Dr. Vic Santos. Naku, ay napakalaking bagay ho nito, Doc Vic Santos ng Fatima Hospital. At alam ho namin na kayo ay lagi naman nakasuporta sa atin. Salamat po sa inyong kagandahang loob na maging bahagi at makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo. Yan po ang ating service ni Doc. Kaya ako ay natutuwa na yung iba't ibang mga institutions at maging yung atin hong mga kaibigan ng mga doctors ay nakikibahagi dito ho sa ating advokasya na matulungan yung ating mga kapwa-taong talagang wala namang pagkukuhanan. Minsan ay talagang tinatawid lang yung kanilang mga pangangailangan. Kaya ho, salamat po at kayo ay nakikisa sa amin sa atin hong paglilingkod sa ating mga kababayan. 5:38 na po. Tuloy-tuloy ang ating service on the dot. Nawala ako dito. Ikaw na ang bahala dyan. Si Ariel Kalindas ng Tarlac. Ano ang problema natin, Ariel? Yung pong Brad, yung sa lote po namin, yung right of way pong kinukuha ko pili. Noong 2003 pa po yun na kinuha ng barangay na binigay yung 2 meters. Pero hindi po pinatupad hanggang ngayon. Pero nag-test po ako hanggang hindi na po makatis. Kaya linapit ko po sa inyo ngayon. So ito ay meron na bang decision dito? Sa barangay. Sa barangay. Na 2 meters. Yung barangay, sa barangay level pa lang ito. Pero hindi naman nila ini-implement. Hindi naman po nila pinatupad. Hindi nila pinatupad. So, kailangan ma-elevate na natin to. Well, sa ganito, anong palayaw mo? Ariel po. Ariel, okay. Sa Kapampangan ka na eh. Opo.
yung gawang tamo kanyan, mangailangan kang abogado. Opo. At tutulungan tayo ni Attorney Alfred Fortesa dyan. At kung sakaling kailangan mo ng representation ng lawyer, tulungan ka namin sa law center natin. Ha? Okay, so pakiayos na natin yung mga kailangan niyang i-prepare at yung detalye at para malaman natin kung kailangan bang bumalik muna tayo sa barangay, pagkatapos kung hindi, kumuha tayo ng certificate to file action kung kailangan talaga ng ito'y idulog na sa korte. No? So kailangan natin ng lawyer. But for the meantime, i-assess muna ng mga lawyers natin ano yung mga dapat natin gawin talaga. Ha? Opo, brad. Okay, sige. Ariel. Si Ariel Calindas ng Tarlac City. Samantala, magbalik tanaw muna po tayo sa mga naging serbisyo publiko natin sa mga nakalipas na araw sa ating Kasangbahay Update. Nagsagawa po ng isang medical mission sa isa sa pinakamahirap na barangay ng San Fernando, Pampanga ang UNTV. Katuwang po ang members Church of God International na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano. At karamihan nga po sa mga residente sa nabanggit na lugar ay walang pera para makapagkonsulta sa doktor. Dahil gusto kong humingi ng tulong para sa mga kakangailangan ng karamdaman ko. Kasi wala na ako nag-aanap buhay. Yung anak ko nakikipaglaba lang siya. Minsan kasi nagkukulangan din pa ako ng gamot. Kaya gusto ko sanang magpatulong kung sino man ang maaaring tumulong sa akin. Labis naman ho na nagpapasalamat ang mga residente at kapitan sa lugar na yan na sila ay nabigyang pansin. Magpapasalamat po kami sa UNTV. Binigyan kami ng pagkakataon na ganitong event ng medical mission. First time pa lang po dito sa barangay na to. Minsan kasi binabaliwa na yung karamdaman ko. Tinitiis ko na lang dahil wala kaming pambili. Maraming salamat po. Marami po malaking tulong sa akin ito. Dahil sa medical mission na ito, natutulungan ako. Ito po yung malaking bagay para sa amin. Hindi lang po para sa amin, sa buong barangay ng Bulaon. Sa kabuuan po ay may higit 1,000 residente ang ating napaglingkuran sa dako na yan at samantalang 2 kababayan naman po nating OFW ang umalis sa trabaho sa Saudi Arabia dahil sa hindi po maayos na pagpapasahod ng kumpanyang pinapasukan nila. Ngunit sa tulong po na ipinaabot ng UNTV at pakikipag-ugnayan naman sa ating pong Philippine Embassy doon, agad na nabigyan ng libreng ticket pauwi sina Dennis at Noel. Salamat po ako sa programa ni Brad Daniel sa serbisyong kasambahay. Unang-una po kasi makakauwi na po, makakasama ko na yung pamilya ko. Pinapabot ko po sa kanya yung taos-pusong pasasalamat po. Ayan, at yung mga kababayan natin na nandoon pa, nakausap ko na rin ho si Secretary Bebot Belio at pinag-usapan na nga ho natin kung papaanong yung mga nandoon pa ay matulungan. Kasama na dyan yung pagpaparicall nitong si Secretary Belio doon sa mga ayaw kumilos at tayo magtrabaho dyan ho sa Middle East na mga empleyado ng gobyerno. At yung mga kababayan natin na nakastranded pa rin doon ay mapauwi na rin sila agad at nang sila ho ay makabalik na sa kanilang pamilya. Yung iba naman na nag-aabang pa ng kanilang mga sweldo na makolekta muna nila ay i-coordinate na din ho natin yan at yung ating pong Department of Labor kasama ang OWA, POEA para ho mas mapadali yung kanilang iniintay na mga sweldo nila at makuha na nila nang sila ho ay makauwi na. Kasi iba kahit may exit visa na pagka wala pa yung kanilang hinihintay, ayaw muna nila umalis dahil yun nga ang kanilang inaantay at yun ang kanilang inaasahan, yung kanilang mga perang sweldo dapat na para sa kanila na hindi ho naibibigay. Bueno, bukas so, sa ating programa ay makakasama natin ng ating pa ring mga lawyers at ating mga doctors kasabay ho ng ating iba't ibang mga
problemang sinusolusyonan. Muli, minsan pa, samahan nyo kami kung loloobin ng Diyos bukas 4:30 to 5:45 in the afternoon. Ang ating pasasalamat sa Panginoon sa isa na namang araw na tayo po ay makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao. Lagi ho nating sinasabi at ito'y ating ina-acknowledge, tayo po ay walang anuman sa maipagmamalaki dahil maliit lang ho tayong instrumento para po yung kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Hayaan niyo po kayo'y aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, relihiyon, sektor o kalagayan sa buhay, dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay.